Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa ako po si Junel Ko. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Camille Villar bukas sa posibilidad na imbestigaran sa prime water. Pasukan COVID sa nasyon na pababa na sabi kan DOH. Mabuta sa City 158,000 na EB members makakaresibinin dagdag na 1,000 honorarium. Pulong pinapadalagan ni BP Sara sa pagka-speaker o minority leader. Gamit na campaign para pernalya sa ireresiklo kanda BGMP. BBBM naglalaom naman sa magayunan resulta sa Alyansa Beats. Pia Cayetano sa political dynasty, politiko dapat na mapili sa kakayahan. Tertiary education lupa paiwaso ni Bungo. Raising mga senador gustong independent, transparent, competent sa Senado. House leader nagpipreparar na sa 20 Congress. Pagkakasararo dadaraw ni Erwin Tulfo dyan sa Senado. Sarong loan bator ng Ghana ni naaaboton sa 331.3 million jackpot Grand Luto 655. EP Sara, EP RRD binanggit ni Aimee sa proclamation speech si President Bongbong Marcos nalingawan. Oliveros sinabihan si Harry Duque magpuli ka na sa Pilipinas tanganing magpaliwanag. Kapangganahan ni Batu pig tao kay President o dating Presidente Digong Duterte. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marhay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, nangako ngunyan si Senador-elect Erwin Tulfo nin pagkakasararo asinday pagkakabaranga kan nasyon matapos na iproklama siya bilang senador ka nagtalikod na aldaw kan Sabado, Mayo 17. Si Tulfo an ikaapat na may pinakalangkaw na nako ang buto sa pagkasenador na nag-aabota sa 17 milyones 118,881 nga buto na itinao sa iya kan mga Pilipino. Si Tulfo nagdalagan sa irarom kan alyansa para man sa bagong Pilipinas ni President Bongbong Marcos Jr. Sa oras na magtukaw na ini sa Unyo 30, makakaibanan na niya ang tugang na si Senador Rapi Tulfo. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal.
Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal da ibinanggita ni re-elected Senator Amy Marcos an sa iyang tugang na si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang speech kasabay kan proklamasyon kan mga nanggana sa 2025 poll senatorial candidate. Si Amy nasa ikadusing pwesto sa Senate race asin nagpasalamat sa iyang inang si dating First Lady Imelda Marcos asin ana mga aki na nagpartisipar sa sinambit ng event apwera sa iyang pamilya. Pinagbisto ni Aimee sinda dating Presidente Rodrigo Duterte asin Vice President Sara Duterte. Ana tarayumpong ini maski gaano ka sakit asin kadipisil sarong katibayan na kapag ika ang nanindugan para sa tama manggagana ka sabi ka na nasambit ng senadorang si Amy Marcos. Sa pakikipag-ulay kung taano taday binanggit ang presidente sa sayang speech hinabi kani nalingawan niya anda nasambit ng presidente asin na daike nakaibasa sa iyang kudigo magigirumduman na nagkala si Amy sa senatorial slate kan administration na back alyansa para man sa bagong Pilipinas asin sa kaluyan na inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ipinagtao ni Senadora Ronalda Batu de la Rosa anda sa iyang kapangganahan para manda sa dating presidente kana Republika kanda Pilipinas na si Digong. Ini matapos na nasambit ng senador and iproklama bilang nanggana sa nasambit ng senatorial race. Ang pahayag ni De La Rosa kasunod kanda pagproklama sa iya bilang senador. Si De La Rosa nakakuha ni naabuto na sa 20 milyones sa 773,946 na buto. Ipinagpahayag ni De La Rosa na mga buto na sa iyang nakuha protesta para sa pag-aresto sa dating presidente kan International Criminal Court. Nagpasalamat man si De La Rosa kay Vice President Sara Duterte asin sa iyang mga kalaban sa o asinan sa iyang mga kapartido gikan man sa party kan PDP Laban ninhuli kan suporta na pinagpailing sa iya mantang siya ang nagkakampanya sagkod na manggana. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, dapat na magboto ang publiko kan mga kandidato basado sa sindang kapasidad. Pinagpahayag ni Senador-elect Pia Cayetano kan nagtalikod na Sabado, Mayo 17 sa simbaga sa issue kan political dynasty. Magigirumduman na urulay-ulay ngunyan ang apat na magturugang na nakalaog sa Senado. Ini ang magturugang na sinda Cayetano, Villar, Tulfo, asinman, Ejercito, Estrada. Alagad, sinasabi ka na nasambit ng senadora sa sayang speech na kinakaipuan ibuto base sa kakayahan asin basado sa naginibuhan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sinabi man ni Senatora Elika Camila Villar kana nagtalikod na aldaw kan Sabado, Mayo 17 na bukas siya sa investigasyon sa serbisyo kan Prime Water Infrastructure Corporation kung inisubuot gusto kan publiko. Ini ang kainot-inoting pagkakataon na sinimbag kan Sarong Villar ada mapadapit man sa kahaputan manungod man sa issue kan Prime Water. Ang Prime Water Infrastructure Corporation pagsasadiri kan pamilya Villar. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal,
habareta sa lado nasyonal na ipuli kan sulong ng Ghana ang jackpot kan Grand Lotto 655 na nagkakantidad 331,359,271 pesos point 20 centavos. Ini matapos tamaan ang winning combination kan Grand Lotto 655 na 30, 29, 42, 28, 2 asin 43 sa draw kan PCSO kan nagtalikod na aldaw kan Sabado mantang mayo man ang Ghana sa jackpot Lotto kan 642 draw na nagkakantidad man na 53,228,564 pesos point 80 centavos. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal, ipinagpahig ni Senador-elect Pampilo Lacson na igwanin tracing incumbent asin man incoming senator and 20 Congress nagapayag nakagustuhan na magkaigwanin sarong Senate President na independent, transparent asin man competent. Napagulayan naman ang nagkaperang mga senador kung mga incumbent ngunyan asin na saka itong mga incoming. An aim is to have an independent, credible, and transparent 20 Congress of the Republic of the Philippines. Pinagpahig ni Lacson sa pakikipag-ulay matapos yang iproklama bilang senador kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Sinabi kaniya na sa kaputan ko na nagkapirang mga senador kan 20 Congress ang mapartisipar sa pahayag kan diskusyon. Sinabi ni Lacson na ay lustra ka at least 13. Dagdag pa kanina na urulay isinagibo individually. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, tututukan ni Senator-elect Bongo ang tertiary education asin na makapagtao nin kadakol na mga academic opportunities sa mga kuliyo. Ini ang pinangako ni Gua sa pagdul niyan nin masa dakol na mga proper program partibismo kanda salud, edukasyon asin sports sa iyang ikaduang termino bilang senadora. Sinabi ni Guna sa tabang kan kapwa niya senadora ipagpapadagos ninda ang pagtabang sa future generation. Nais sa batas ang Republic Act No. 10931 o ang pinagapod na Pre-College Education Law kan Agosto 3, 2017 na isampa sa Kongreso ang kaparihong mga prosopuesto poon kan 2016 sagud ng 2017. Dagdag pa asin ipinagpahig ni Gu ang importansya kan sports development sa laog ka nasyon asin sa iyang speech. Pinasalamatan ni Gu si dating Presidente Rodrigo Duterte sa iyang suporta sa iyang kandidatura. Pinaggirumdum niya ang dating presidente na naging mentor asin inspirasyon niya sa abuton sa 20 dekada. Nakakuha si Gu nin kabilugan na 27,121,073 na buto asin siyaman ang naging top na chair sa dusing mga senador. Ta iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal. Nangako ngunyan si Senador-elect Lito Lapid na mas magtatrabaho da siya sa pagtaunin paninerbiyan sa mga namamanwan. Ini kasabay kan na proklamasyon sa iya bilang senador kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Si Lapid ang ika-11 pwesto sa senatorial race asin igwanin 13,000 o 13,394,102 na buto. Pinasalamatan kani si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagsuporta sa iyang kandidatura. Kabali si Lapid sa 11-man administration na back na alyansa para sa bagong Pilipinas slate. Mantang nangako man siya na digdi magibunin mga lay na papakinabangan kan mga tios na mga pamilya sa intirong Pilipinas.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sinabi man ni Senator-elect Kiko Pangilinan na anguto mayo nin kolor asin na nangangaypuan na tulos nin magkakarigo nga aksyon. Ini ang pangako ni Pangilinan sa iyang pagdalagan sa Senado na tututukan ang advokasya kan food security. Daina nakapartisipar si Pangilinan sa iyang proklamasyon na para man sa mga nangganang senatorial candidates. Ninulit ta kinakaipuan kani na duman asin na magatubang sa graduation kan sa iyang aki duman sa Estados Unidos de America, kaibanan an sa iyang agum na si Sharon Cunita. Nakaresibi si Pangilinan na ninaabuton sa 15,343,229 na boto basado sa National Certificate of Canvass. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, iproklamana kan Commission de Election COMELEC ang dusing nanggana sa pagkasenador kanagtalikod na Sabado. Digdi piga proklama saro kan Commission de Election ang nasambit na nga mga nanggarana. Pinasalamatan kan mga senador ang COMELEC nin huli man kan subuot malinig asin man madali na proklamasyon na pinaggibo kani sa kasaysayan kan eleksyon sa Pilipinas. Ang eleksyon kana nakalis na Mayo 12, 2025. Iyo ang pinakadali na naiproklama ang mga nanggana sa national level. Sa iba pa niyatong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Nag-apilangunyan si Vice President Sara Duterte sa Philippine Military Academy. Siklablaya 25 graduates na maging instrumento kan katotohanan asin na bakong patraidor. Daida sa nakaya maging kasangkapan kanda pag mamadali asin man kana grabe subuot na pagtatraidor asin pagpapasakit na nasa kapangyarihan kan kapwa Pilipino na arog subuot digdi matapang nanininindugan para man sa karahayan sa tama asin katotohanan asin sa trayumpo kan Pilipino. Dagdag pa kanasambit na nga Vice Presidente. Pinagpayag ni VP Sara ang sa iyang minsay antispaman and graduation rights para man sa PMA sundalong isinilang sa partibismo kan kasagsagi kan sinasabing lakas kan mga namamanwaan para sa partibismo kan kalayaan. Ang Class 2025 Siklab and nagkaigwa kan pinagapod na graduation right kan nagtalikod na Sabado sa PMA ground duman sa Port del Pilar, Baguio City. Sa tao kadi pinagbisto man ni BP Sara ang pagkakaigwa ng pagkamuot ka na PMA graduates para sa satuyang nasyon kung sa ina inot na ipinagpailing kan mga ini ang piliun nindang maglaog sa partibismo kan Philippine Military Academy. Tinawan doon ka na sambit na nga opisyal na sana gibuhunin maray asin tultol kana mga graduate sa PMA an sa indang trabaho na mayo nin dapat kilingan. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal, nakakasiguro ang mga leader kan Kamara na dagos-dagos ang 20 Congress ang pagiging Speaker ni House of Representative ni Liti Representative Martin Romualdez. Ana payag ginibo ka nagkapirang mga leader kan Kamara sa atubangan na mismo ka naguugong na mga bareta na may mga gustong sumingit sa speakership ni Romualdez. Siring man, ang pagpayag ni Quezon Representative Mark Eberga nasubuot mayo siyang nadadangog na may gustong magribay kay Romualdez. Urog na ini ang naging marahay na leader kanda Kamara Baha
Mantang ipinagpahig ni Suarez na magdadanay na supermajority ang partidong lakas CMD sa Kamara sa irarom kan 20 Congress asin nasa 105 na mga congressman ang gikan sa party kan ruling party ang lakas CMD ang partido ni Romaldis. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, tidanggal sa pwesto si dating Overseas Workers Welfare Administration na Administrator Arnel Ignacio. Ninuli ka na pagkawara, nintiwala asin na kumpiyansa, ipinagpahig ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Si Kakdak and nagtukdo ni na 1.4 bilyones pesos na land acquisition deal na daisubot pinagatutugutan kan OWA board. Sinabi kaniya na kinakaipuan kan na lay na aprobaran na asin autorisado ang board ka nasambit ng deal and land acquisition deal dapat para sa accommodation kan overseas Filipino workers na para kay Kakdak ana daiman kinakaipuan. Sigun sa opisyal, dapat kinonsulta mo na ni Ignacio anda UWA board. Ninulita duman mismo subuot pagsasabihan na niya na dai pwede ninulita ang pribadong sektor ang nagduduhol nin mga accommodation requirements kung igwaning kinakaipuan na itausa parte mismo kan OFWs. Sinabi pa kan opisyal na ang kasunduan nilaog kan September 2024 sa ngunyan daipa nagtataunin anuman na pahayag o komento si Ignacio mapadapit man sa nasambit ng issue. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Pag susumikapan kan Criminal Investigation and Detection Group tracker teams na maghanap nin 50 mga individual na sakop kan arrest warrant sa issue kan korte sa Angeles City, Pampanga. Ninuli man kan human trafficking case na may pagkasabot sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub duman sa nasambit ng probinsya. Magigirumduman na isinugo ni Angeles City Regional Trial Court Branch 118 Jans Rene Reyes kan Mayo 8 ang pag-aresto ki dating Duterte spokesperson Harry Duque asin Cassandra Ong na may subuot representative kan Pogo Hub Lucky South 99 sa Purak, Pampanga. Asin na iba pa para sa non-billable violation sa irarom kan pinagaapod na Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Pinagasayuman maniraki ang nasambit ng aligasyon. Sinabi kaniya na naiipita sa irarom kan sarong political persecution kan Marcos administration. Sabi man ni Tuanyo, makikipagtabangan ang CIDG sa Bureau of Immigration para digdi mahanap si Ong na kung sain ini ang pinagabutasan gikan man sa Correctional Institution for Women duman sa syudad kan Mandaluyong kasunod kan pagtatapos kan Kamara sa investigasyon kan illegal na pugo kan Disyembre 2024. Pinagtutubudan na kahali na sa nasyon si Ong. Ikinukonsideraman kan CIDG ang pakikipag-ulay sa Interpol para digdi mahanap si Rocky nangunyan anda sinasabing nagahagad ni na asylum duman sa the Netherlands. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Partisipar asin man nag-abot si Vice President Sara Duterte kan aldaw kan Sabado sa ginibong Thanksgiving Mass kasunod kan matarayumpong election 2025 duman sa parte kan syudad kan Davao. Ang misa idinaos bandang alas 9 nin pagkaaga duman sa Carmelite Church sa Bahada. Ang misa pinagidutan ni dating Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles. Kabali si BP Sara
ana sa iyang tugang na si Davao City Representative Paulo Duterte asin man ang pamangking kani na si Councilor Elica Rodrigo Rego Duterte II asin maging aniba pang mga local official duman sa party kan syudad kan Davao. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, daiman binaliktad kan Court of Appeals sa CE ang pag-absuelto kanda korte kay dating senador Laila De Lima. Nilinaw ni Department of Justice DOJ spokesperson na Maiko Clabano na ang naging basihan kan desisyon kan CE iyo ang posibleng nagibo na grave abuse of discretion kan Muntinlupa Regional Trial Court RTC. Kaya digdi pinagpapaliwanag ini ni merito kun o kana merito kung tano ta inabsuelto si De Lima. Ipinunto ni Clabano na dai asida bakong partido si De Lima sa desisyon kanda si kundi sa presiding judge Abraham Joseph Alcantara kan RTC Branch 204 na nagpawala ni na saysay ki De Lima. Nilinaw ni Clabano na ibinalik lang sa hababang korte o sa RTC ang kaso para magtaunin linaw ini sa naging desisyon kana RTC. Tinawan doon ni Clabano na digdi mababalga ang double jeopardy role sa nasambit ng kaso ni De Lima. Ninulita da siya pwede nga mapanagot huli man kan krimen kung siya na absuelto na. Enot nang na desisyon na ang Court of Appeal na ipaliwanag asin na pawaran bisa ana acquittal ni De Lima. Pinagpahig kan 8th Division kan na affiliate court na nagtarayumpo ang Muntinlupa RTC na partikular ipaliwanag asin isabi ang mga layers kung sain ibinitay asin man pig tawan doon ang pag-absuelto ki De Lima. Ninulit na nagluluwas na basado lang ini sa pagbawi kan salaysay kan testigo na si Rafael. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa barata pa sa lado nasyonal, daina tutugutan kan Commission on Election COMELEC ang mga party list organization na magamit ni na pangaran kan bistadong TVSU asin maging ang tabang kan gobyerno o ayuda para sa masunod na perilian. Sigun kay Garcia, daiya makakagibonin aksyon ang COMELEC sa mga akreditadong mga party list na may daradara nin araw kaning mga pangaran. Alagad sinabi ang mga organisasyon na nag-a-apply para man sa accreditation and mapupunterya sa saindang mga advokasya sa masunod na perilian. Daina aakuon ang mga pangaran kana mga sinasabing mga advertiser o ana mga TV show sa party mismo kanda party list. An iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Padagos-dagos kita sa detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Timbog sa isinagibong drug bypass operation kan pinagsarong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit an sarong tagaduman sa party mismo kan Pasay. Nakuha na naabuton sa 1.3 million pesos kan Cebu. And grupo kanda Philippine Drug Enforcement Unit alit man sa party mismo kan PNP Regional Office No. 5 nagsararong puwersa kay banan ang San Fernando Municipal Police Station and Intelligence Unit kanda CSPPO Kamsur. Sarong lalaki natulak kan illegal na droga sa barangay kan Grijalbo, San Fernando, Camarines Sur. Ang nadakop kan mga autoridad kan Sudma. Pinagbisto ang suspect na si alias Alex, 38 anyos, mayo ni Nagom.
tagaduman sa party kan 2976 sa Anton Niño, Pasay City na arestoan akusado bandang alas 11:30 nin pagkaaga kasudma sa pinaggibong joint operation na kuha sa sayaan sarong pidasong Hetzel transparent plastic sachet na pinagtutubudan na shabu sa isinagibong body search na kuadigdi ang tulupang pidasong pinagtutubudan na shabu asin an genuine na 500 peso bill na ginibong drug by bus operation kan mga autoridad sharing man na an budol money kaibanan digdi an sarupang cellphone sa kabilugan na kumpiskar na shabu kan mga autoridad sa suspect ini nagtitimbang ni naabuton sa 200 na gramos asin iguanin street value na nagkakantidad 1,360,000 pesos. Ana pagmarka asin inventaryo ginibo mismo sa parte kan atubangan kan mga witnesses na yaon sa lugar durante kan gibon ang nasambit ng drug by bus operation. Ang suspect maatubang sa kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa irarom kan Section 5 asin man Section 11. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal 20,000 na kantidad kanda abono asin man pestisidyo na ipapautang sa mga parauma sa laog kan syudad kan Naga. Buyet Paderes sa detalye. Nag-abot sa 20,000 pesos ang kantilag abono asin pesticides ang pwedeng utangon kan mga parauma sa City Agriculture Office. Ini para dagos-dagos ang pagtanong kan mga parauma. Iyan ang sinabi ni Ernest Asinsi, acting head kan nasabit ng opisina para sa sektor kan agrikultura. Sinabi ni Asinsi na partikular na pwedeng makapag-abil kan loan na ini ngunyan ang mga corn planters o ang mga nagtatanong ng mais na naghalat na lang kan pag-abot kan abono asin pestisidyo ngunya na bulan. Sinabi pa na mayo man problemang mangutang ang mga parauma asin mga corn planters. Siguraduhon sa nang makakabayad pagkatapos na makaani asin ini mayong interest. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pinag-anunsyo ng Unyan kan Civil Service Commission CEC na igwanin 2,585 sa laog kan 13,397 na nagkuha kan career service examination pen and paper test gikan sa parte kan Bicol Region kan Marso 2, 2025 ang nakapasar. Ini nagaabot sa 19.30% passing rate. Inuli digdi nag-ikadua ang Rion Bicol sa may pinakalangkaw na bilang kan na mga nakapasar sa bilog na nasyon. Kasunod man ang National Capital Region NCR na nakapagpasar man ni na 19.73% na passing rate. Sa Kibilugan, igwan ng 46,470 na mga individual o 14.57 kanda 318,977 examinees ang nakapasar sa bilog na Pilipinas. Sa mga ini, 42,472 ang nakakuha kan pinagapod na professional eligibility, mantang 3,998 ang nakapasar sa sub-professional level. Poona ngunyanda o kasudma, pwede na nga mahiling asin na i-generate kan mga examinees ansin na mga individual ratings sa paagi kan online civil service examination result generation system. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, Salog Elementary School, Sipak Takraw Team, lagduan na ang preparasyon para man sa palarong pambansa 2025. Darrell Banyas sa detalye. Salog Elementary School Sipak Takraw Team sa Goa, Camarines Sur na midbid bilang Bicol Volcan Sipak Takraw Team. Inisibot na sa saindang preparasyon para sa nagdadagadang na palarong pambansa ngunya na taon, nagigibuhon duman sa Lawag City, Ilocos Norte, noong Mayo 24 hasta sa 30. Ang team, iyon na nagre-representar sa Bicol Region
asin ang sa indang dedikasyon, asin paghinguwa, talaga daang nakakapiga o umaw. Ang mga miyembro kan team, Yusinda Jake Paladan, na midbid bilang best taker sa palarong Camarines Sur, Kel Chander Bermas na best spiker, Troy Rawat na best setter, asin man si Jed Enriquez. Sa lindong kan pamamayo ni Coach Bernardito Balyaran, ang team padagos na nagdi-training, nilagduan tawarig na mapakaray ang sa indang mga kakayahan, asin makamtan ang triyumpo sa maabot na palaro. Ang mga Juanes Kunod na si Marilyn Verdeo na bilabi ang pagsuporta sa indang mga paghinuwa na nagtutulog sa mga aki na ipahilingan sa indang talento asin man determinasyon. Ang bilog na komunidad Kansalog Elementary School sa Guwa nagkasararo tangarig na ipangadji pirihang suportahan ang sa indang team sa indang laban. Ang paghinuwa ka na Bicol Vulcan inisarong inspirasyon bako sa indang eskwelahan kundi pati naman sa bilog na Bicol Region. Ang sa indang dedikasyon asin pagkamot sa kawat na sipak takraw, siguradong madara sa inda sa triyumpo sa palarong pambansa. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagkumpirmar ni Comelec Supervisor Abogado Noriel Badjula kan Comelec Camarines Sur na naging marikas ngunyanda si pagpaabot kan resulta kan pirilian. Alagad inako kani na mas lalo kuta nang naging marikas si resulta kuna ang nagkapirang mga lugar pa sa laog kan Camarines Sur na bugtakan pa kan pinagapod na Starlink uli man kanda kakulangan kani alagad gabus dai nabugtakan mas lalong magiging marikas mismo si sapayag ni Attorney Badjula kung gabus kuta ng banwaan nabugtakan kan Starlink. Naglalaom na alas 10 pasanakuta na ninbanggi kan Maayo 12 na iproklama na ana mga nangganang kandidato sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Kaya lang igwanin mga lugar na dai nabugtakan kan Starlink uli kan kakulangan kaini kinakaipuan pang alaton urog na itong yaon duman sa party kan Lagunoy asin banwaan kan si Roma na kinakaipuan man magduman sa Board of Canvasser para mai-upload ang resulta kan birilangan. Uyan party kan mga pahayag ni Abogado Noriel Badjula ang Comelec Supervisor kan Camarines Sur. Ay, yun po. Actually, oo. Pero sa totoo lang, we could have done it much earlier. Wow. Sa totoo lang. Mm-hmm. Kung medyo lang kita itong Starlink medyo may ilang lugar lang na dahil nalagyan ng Starlink dahil sa kakulangan. Pero kung ito na punuan ito, mas lalong mabilis ito. Actually, sa totoo lang, nag-expect ako as early as 10 o'clock in the evening mapuproclaim ang mga candidates. Opo. Sa system niya talaga mabilis sa ganyan. May mga areas lang talaga kita na dahil natupod ito ni Starlink. Ito ang naging problema. So, kinakaipuan talagang halaton, lalo na duman sa nangyari sa Lagunoy and si Roma area na kung saan kaipuan talagang magpasiling sa Board of Canvassers tanganing mai-upload itong resulta. Mientras tanto, pinagkumpirmar ni Abogado Noriel Badjula na igwan ni nagkaperang mga problema sa party kan bleaches kung saan an ibadigdi an sindang pigribayan ang nagkapera alagad igwa sindanin na perming may pasiguro kaya man mayong problema na dai subuot na re-resolviran. Sinabi kaniya na sa bilog na probinsya kan Camarines Sur apat sana ang naribayan nindang ECPM kana magkaigwa ka na aldaw ka na pirilian uyaan parte ka na mga pahayag ni Attorney Noriel Badjula. Actually, kung iisipon yung problema na dahil nasusolusyon. Diba, maski anong sabihin mo, may mga glitches yan na nangyayari. May reported kitang glitches and in fact, mayroon kitang pinalitan na mga nagkapirang ACM pero as expected yan pero sabi mi nga ni pirmi kaming may pasiguro mga contingency. Actually kadakol kang dai minagamit na contingency kung dai ako nagkakamali sa buong Camarines Sur siguro nagpalit kami nin 4 lang na
ACM. Oh. May mga nagmi-misread, medyo mga maati, ito ang mga nangyayari. Mm. But so far, overall talaga, ang assessment ko is, maliban sa generally peaceful itong kandakang elections, ang system in place mo talaga, kung baga, ang COMELEC, haloy naman na panahon na nagpapa-election in automated, kaya medyo nag-i-improve naman talaga siya. Yes. Partiyan kan mga pahayag ni Abogado Noriel Badjula ang COMELEC Supervisor kan Kamara de Sur. Dagdag pa man ni Badjula, alas 12 pa lang ninbanggi kan na Mayo 12, gabos na mga buto kan na mga kandidato sa provincial level, yao na si resulta, kaya grabe subuot si improvement kan eleksyon ngunya na taon. Pero kinakaipuan pa man giraray na may improve ini sa target nindang 10 o'clock na maiproklama si mga kandidato alas 12, yao na si resulta. Pero si iba kaya subuot na mga kandidato sa provincial level, abo pa man daang magpaproklama. Ulit gusto ka na mga ini, yaon sinda, asin na presente sinda sa pagproklama. Pig tawan manin onra ini, kanda COMELEC asin pighalat kan board ang mga kandidato tanganing maiproklama bilang mga ganador sa partibismo kan na probinsya nin Camarines del Sur. Uya si Abogado Noriel Badjula. Gusto kong ipagiramdaman sa there's always still room for improvement. Tayo nga niyan, actually nga ni ang target ko talaga 10 o'clock in the evening maproklama ang mga candidates. Although well within the target man before 12 o'clock noon, all candidates na kan sa tuyang probinsya, all results in na. Kaya lang sa iba, dahil na nagpaproklama, aram mo naman, gusto man nindang ang presensya ninda. Kaya ang board nagpaunra, pinaghalatalat man sinda. Pero, attorney, pa sa mga... Artikan mga pahayag ni Abogado Noriel Badjula, ang COMELEC officer kan na probinsya ni Camarines del Sur. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Vice Mayor Elika Erwin Bura, kanda banwaan kan na tinambaka Camarines del Sur na ibang-ibang na sinangyaring eleksyon sa banwaan kan tinambaka saro sa iyang narisa iyo ang pagtaas kan barakalanin buto o boot buying sa sinambit ng banwaan na pwede nga makapagpabago kan ugali kan mga butantes o kan tao saro man sa iyang natuyawan iyo ana regulasyon sa parte mismo kan Commission de Eleksyon o COMELEC na antes an eleksyon digdi kinukuha an butantes asin piga bubugtakan kan engka an sendang mga kuko umuro asin na pag-abot sa presento dai na pinapabuto kan COMELEC taigwa na daanin tinta o engka ana sendang mga muro o kuko. Sigun kiburha, dapat ining mabago ana sambit ng sistema ulit tagaruman lang kaya subuot digdi sinusuportaran kan Commission de Eleksyon nagibon ini sa tao kan mga politiko. Uyan parte kan mga pahayag man ni Vice Mayor Elika Erwin Burha kan banwaan kan tinambak. Ipo, medyo malungkot na sa linya kami, dua lang kami na nag-survive. Ako bilang Vice Mayor, tapos si Attorney Arganda, ang sarok sa nangganang kagawad. Ay ako po bilang Vice Mayor, siyempre magiging akong presiding officer. Ang main concern ko dyan na ang prosedimento kan mga sesyon kan Sangguniang Bayan maging Partikan mga pahayag ni Erwin Bora ang nahilir na Vice Alkalde kan banwaan kan tinambaka Camarines del Sur. Dagdag pa ni Bora na maski igwanan ni tinta sa kuko umuro dapat pabutuon ang tao. Importante bako ang tinta kundi digdi
and dokumento sa burutuan na day pa man tinatawanan nin baluta asin day pa ngani nakakapagperma ang sarong tao o butantes dapat pabuton man giraray tanganing ma-enjoy nyaman asin makapagpartisipar sa ginigibong burutuan. Uyan parte kan mga pahayag ni Vice Mayor Ervin Bura kanda Banwaan kan tinambak. Ibang-iba po. Ibang-iba ang naging eleksyon. Hindi lang kung sa ibang Banwaan, pero sa tinambak ibang maray. Ang saro na naobserbaran ta, ang pagtaas na maray kan presyo kan barasalan kan buto na pwedeng makapabago kan Yes. Iyo. values kan tao. Iyo. Ang saro na natuyawang ko tabi dinji ining regulasyon sa COMELEC. Yung bagang taktika na bago mag-eleksyon, kung anong ka, bubugtakan kang tinta sa mo. Tapos dahil ka na pagyan mo sa butuhan, dahil ka na papabutuhon tulos, igwa ka ng tinta, ara mo para sa sako dapat baguhon yan. Araw mo kung dahil kung binubugta kang tinta para dahil ka makabuto, tapos pag-abot sa butuhan, dahil ka man talaga papabutuho. Garo lugod pig reinforce o lugod pig susuportaran ka na COMELEC, ang sistema na gibuhon sa tawon, araw kaya dapat daw may tinta na, kung mahiling ang record, nagayin pa man talaga to, pabutuhon, automatic pabutuhon. Dapat ginibo yan kang COMELEC kung baguhon ta ang regulasyon. Then madi-discourage sa mga politiko na dibuhon yan. Partiyan kan mga pahayag ni Vice Mayor Elika Ervin Bura kan Banwaan kan tinambak Camarines Sur. Agayon man ang resulta kan eleksyon duman sa Banwaan kan Kabusaw Camarines Sur para sa grupo kan Timbuan na Kabusaw asin man Timbuan Kamsur ulitan na street kanda nanggana poon na Mayor asin man mga miyembros kan Sangguniang Bayan, sering man si Gobernador Elry Villapuertia, binutuan man sinanggana kay banan si Sal Portuno Jr. Ang mga bukal arog kay bukal Warren Sinyara pinagana man duman sa partibismo kanda Banwaan kanda Baaw kay banan ana congressman na si Urib o sa Banwaan kanda Kabusaw. Kabali naman ana kongresista na si Congressman Huribata nangga naman sa Banwaan kan Kabusaw. Alagad igwalang nin saro na narata sa grupo asin ini kinakamundo ninda taan na Vice Mayor kan grupo sa Timbuan na Kabusaw asin Timbuan Kamsur sa Banwaan kan Kabusaw dai nakaiba asin dai pinalad. Uya si Mayor John Aguilar kan Kabusaw. So far po, okay man si resulta Timbuan Kamsur, na-straighta po, Governor Villapuerte, Vice Governor Sal Fortuno, Congressman Jorge Horubata, Board Member Warren Sinyar. Okay po. Sa Kagawad po, si line up ta po, na straight si sa mga councilors. Wow. Mayo pong nakaano. Wow. Nakakaano lang po sa satuyang vice alkalde. Ako namumundo na dinawagan sa kuyang partner pero sa grupo kan Timbuan siya lang po ang satuyang bali na daog. Opo, grabe po kaya ang nangyari. Nakiro din talaga si sa iyang kalaban. Kung hindi ako, dahil ko maako-ako din na araw kayo namumundo din ang grupo kan Timbuan. Artikan mga pahayag ni Mayor Elika John Aguilar kan Banwaan kan Kabusaw Camarines Sur. Erido ang sarong motorcycle rider matapos ining magsimplang ninuli man tanaligis kani ang sarong Ido o Ayam pasado alas 11 nin pagkabanggikan na subanggido man sa Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Sa inot na investigasyon kan mga autoridad, marika subuot na nagpapadalagan ang rider mayo nin helmet asin pinagtutubudan ini nasa impluensya subuot kan Agua di Pataranta.
padagos na pinag-oobserbaran ang rider sa Libmanan District Hospital. Ninuli kan sinapo kaning distroso o pagkakairido asin ini may mga tama sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga barata. National asin man na lokal na kaibanan niya to sa pagbabareta. Yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa ido pong pagantabay. Mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Madugang maray na aga po, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, 10-wheeler truck na duwang simana nang nakaparking dyan sa partikan na Palestina, Pili Camarines Sur, hinabunan. Nagatigawon Camarines Sur, tapor sa Philippine Military Academy. Sarong persona na motorista irido kan maaksidente dyan sa banwaan kan si Roma Camarines Sur. Sa pamayupa kan mga barata sa lado lokal, mas komportable asin mapapadali ang mobility kan mga nagkapirang mga sektor na igwan ni na kamatian uli kan itinao na wheelchair kan grupo ninda Governor Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte. Ka sa parte mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur pinagakumpirmar na igwanin na mga reklamo nga nakaabot sa sainda. Maski sa Piskaliya asin mada sa IBP egwa subuot nin reklamo na ipinaabot ang nagkapirang mga butante. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes, mga tugang sa tuyang tatawanin doon pagkatapos nin pagirumdum. Ang atugang liwat marahay na aga, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na ginakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, igwanin na 10-wheeler truck na yaon dawang simana nang nakagaray sa parte mismo kan Palestina sa banwan kan Pili Camarines Sur ang pigahabunan kan mga residente sa nasambit ng lugar. Subuot sarong concerned citizen ang nagsungko sa parte mismo kan hipatura asin ipinagpaaramba na ana tsuper kan penanti kan nasambit ng truck temporaryong pinagwalat ang truck sa gilid kan tinampo dyan sa barangay kan Palestina Pili Camarines Sur tanganing digdi ipayray ang biring kaniya bago subot nagpuli daiya nabanggit sa probinsya kan Bicol may piga papabantay ang mga nina sarong driver alagad sa kalaunan kana sa inda mismo nga pagbantay nasangkot sa panabunin na cellphone. Dai pasubuot na apudan ang numero kan tsuper asin na pahinanti. Nagiging obstruction naman sa parte mismo ang truck kanda tinampu na ipaabot na ini sa mga autoridad kanda mga residentes kanda banwaan kanda Pili Camarines Sur. Sagkod nyo niyan ada pahinanti asin na tsuper kan truck dahil pa nagbabalik matapos kanda duwang simanang nakaparking na ini sa gilid kan tinampo asin na nakakaulang na. Iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa lado nasyonal. Sarong taga-Banwan kan Tigawon Camarines Sur, si Kadita First Class Carlo Alarsa Badjula nagtapos bilang top 4 sa Philippine Military Academy PMA Siklab Laya Class of 2025. Ang Philippine Army ang branch of service na napili ni Kadita First Class Badjula na automatikong second lieutenant ang sa iyang ranggo.
piga partisiparan ni President Bongbong Marcos Jr. ang graduation exercise duman sa siyudad kan Baguio. Kaibahan si Defense Secretary Gilbert Chodoro and party mismo kan serve with dignity, serve with honor, serve with love, and mismo nahagad ka na presidente bilang parte kan sayang minsay sa class 2025. Daipa nagpupuli sa tigawon si Teniente Carlo Alarsa Badjola na naggraduar bilang top 4 kan Philippine Military Academy Siklab Laya class of 2025. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa rong o kanda sa tuya nga barata sa lado lokal sarong sidan ana nagasalpo sa sarong kubo nabadali pang mahulog sa sarong bangin dyan sa barangay kanda Bahay sa Banwaan kanda Pasakaw, Camarines Sur pasado alaunanin pagkahapon kanda nagtalikod na aldaw kanda Sabado. Mayo man na ninairido sa nasambit ng insidente mantang nagpapadagos man ang gidigibong investigasyon kan mga miyembros kan pulis duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, National Irrigation Administration na Bicol piga uulayan ana trans contract farming. Boyet Paderes sa detalye. Bilaw proseso ng unyan ka National Irrigation Administration Bicol ang masunod na contract farming para maayos ang mga dapat ayuson urog na ang pundo na mas kaipuan kan mga paraumang magiging parte kan programang ini na iyo ang pangilot na nakapalaman sa food security ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Maria Cleope Baraero, Media Relation Officer kaniya Bicol, na naging magayon ang resulta kan ilot na contract farming bagaman may pagduda ang Talang Irrigators Association na bago ini uli sa dakol na ini kan o naani kan mga parauma asin ang bagas ang nagamit sa pagpatupad kan kadiwa kan Pangulo sa bilog na rehiyon. Para sa BBS News, Boy Perez. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, paano pa nagkapirang mga bus company na biyahing Manila asin biyahing lokal duman sa Goa Integrated Terminal Goa, Camarines Sur. Ninuli kan na padagos na pagdagsa kan mga pasayro na pagramanda kay Peter Nitulano, dispatcher kan Raymond Bus na nagpuon pa kan na eleksyon Mayo sagod na nga kana Mayo 19 pulibok pasinda. Ninulit na nagkapirang mga pasayro ang nag-advance sa booking matapos na magpuli sa partido area tangani man na makapagpartisipar sa burutuan para man sa mga daipa nakakahabol o sa passenger nakakaludad man ang iba. Ninulit igwanin mga nag-back out na nagkapirang mga pasayro alagad bako pang 100% ini madepende pa man giraray sa sitwasyon kan pag-arabutan kan mga pasayro. May nagkapirang mga pasayro man ang nagpapabook pa pero puon pa kan Mayo 20 ang pag-uli man kan karamuan o pauli man sa parte kan karamuan garchitorina presentasyon tiyagaan ang pagalat kan bus gikan sa Naga City. Ninulit kadakol mga nagahabol na mga pasayro sa ngunyan Mayo pa man na i-record ang nasambit ng bus na nawaranin gamit sa mga pasayro ninda nagdadanay na magayon ang biyahe asin Mayo nin pagkakaaberiya pagirumdum lang sa mga pasayro na ingatan pa man giraray ang sindang mga bagahe asin magpaaram sa tsuper o konduktor kapag maluwa sa bus tanganing daima walat sa biyahe. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal, nagsagibok kan pinagapod na retrieval operation ang Bureau of Fire Protection BFP Ginobatan sa sarong lalaking pinagtutubudan na nahulog sa Travisia
sa parte kan na Trabisia Bridge sa barangay kan na Trabisia Ginubatan na Albay. Bandang alas 5:58 ni na pagkahapon kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Tulos na nakuha kan na Bureau of Fire Protection Ginubatan ang bangkay na dai pa nabibistuan na biktima asin ipinag-turn over sa Ginubatan na AMS RHU para sa magkakadigong disposisyon. Padagos ang investigasyon ngunyan kan mga autoridad manungod sa nasambit ng insidente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, LTO Bicol mas pinakusog ang kampanya para sa road safety. Yan katakod kan Road Safety Month. Darrell Banyas sa detalye. Mas pinakusog pa kan Land Transportation Office digdi sa Bicol ang sa ilang kampanya para sa seguridad sa tinampo bilang Vatican Road Safety Month. Katakod kaini sa pangyayat ni LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos, asin man Assistant Regional Director Vincent Nato. Mas determinado ko niyan ang LTO Bicol sa pagpautob kan mga lakdang araw kan operasyon kontra sa kolorum, overloaded asin irehistradong mga behikulo sa Rion. Mawat kan kampanyang ini na mamantinir na salbado ang mga tinampo digdi sa Rion sa pahagikan pinakusog na pagpautob kan mga traffic asin man transportation law. Kabali sa ginigibong lakdang kan LTO, ayan pagkondusir kan mga checkpoint, siring man inspeksyon sa malailain na parte kan Rion, tangarig na tulos na madakop ang mga nagbabalgar sa mga patakaran sa mga tinampo. Katakod gaya ni tinawan doon kan LTO ang importansya ang pagkakaigwaning kompletong dokumento kan behikulo, tamang passenger capacity asin ang tultul na kondisyon kan sa indang mga auto. Mientras tanto, padagos sa piling kaminar kan ahensya, ang publiko na makisumaro sa kampanya tangarig na maging salbado, tultol asin mas disiplinadong bulos kan trapiko sa bilog na Kabikulan. Dagdag na balita sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa segundo distrito kan probinsya kan Camarines Sur, kadakol na mga barangay nakabitan kan libreng internet connection sa paagi kan Camarines Sur Free Wi-Fi for All program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte. Dakulang kagianan ini sa mga kaymanwa niyato sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Orog na sa mga estudyante, mga negosyante o maski simpleng tao sana sa saindang pang-aral daw na trabaho. Katakod kan na bagay na niya, pinagapayag ni Gobernador Elry Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte pati naman ni Governor o Congressman Migs Villafuerte na mas pang papaywaso ninda ang serbisyong free wifi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Ini tanganing gabus makakuan ni na libreng serbisyo kan kang free wifi. Bintay man para sa mga residentes kan banwaan in Baaw, Camarines Sur. Orog na duman sa parte kan Upland sa barangay kan Karanday asin Santa Teresita ang pagkakaigwanin makusog asin marikas na internet connection. Ini naging posible huli man sa Camarines Sur Free Wi-Fi for All program gamit ang Starlink satellite technology na padagos na pinagdadara asin na ini tinatakod sa manlain-lain ng mga lugar kan probinsya nin Camarines Sur. Ang nasambit ng free wifi sa Camarines Sur ang sarong inisyatibong programa ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte ang pabaliko na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Bago lang digdi pinalampas o dai pinalampas kan mga residentes kan banwan kan Tigawon, Camarines Sur an manlain-lain ng mga serbisyo na hatod kan serbisyong karaban ginatus an nakapagpahiling kan sa indang mga kamatian para man sa medical man asin man dental pati naman ay check up dakulang tabang ana libreng laboratory test, libreng bulong asin man salming sa mata. Apwer kayanda digdi pinilahan man ada sinasabing baratong bagas na nagkakantidad 33 pesos asin libreng wellness service.
ana mga serbisyong ini ana padagos na pinaghatod ni Gobernador Elry Villafuerte, Governor Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Tarabang-tabang an mag-aramang Villafuerte para man ihatod ang serbisyo nga karban sa mga namamanuaan sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur kung sain digdi kan nagtalikod na aldaw o Domingo ginibo duman sa parte mismo kan banwaan kan Tigawon, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Abogado Noriel Badjula, ang COMELEC Supervisor sa laog kan Camarines Sur na igwa nin mga reklamo na ipinaabot sa saindang opisina sa COMELEC Camarines Sur kan nagtalikod na perilian maging sa parte kan IBP asin man Provincial Prosecutor sa Camarines Sur. Igwa man nina ipinaabot na reklamo. Alagad gabos ini nagpapadagos pa ang gidigibong investigasyon asin aadalan and veracity kanasambit na nga reklamo sa tao kaniya nauugmamada si Badjula huli ta mayo manin maski saro na election violence mayo ni nangyari sa Camarines Sur sa panahon kan perilian sa ibong kaniya ana pagpaabot kan na vote buying pinakusog kan COMELEC ana kampanya katabang ana IBP asin man Ringconada Bar Association dapat tinaman an PPCRB kung sain naging magayon si resulta kaini uya ang parte kan mga pahayag ni Abogado Noriel Badjula. In fact, bako lang sa muya, pati man sa IBP, may mga nag-file man yung reklamo sa Provincial Prosecutor's Office. Tanganita. Pero yan, ang gabos na yan for disposal. But sabi yun, ongoing ang mga investigation. Taday man yan basta-basta automatic na magkakaiguan ng desisyon, ihilingon mga unang yan, ang veracity ka yan. Pero ang kaugmahan ko is during election day, mayo lamang kita nin election-related violence. Ni Saro, mayo kitang naraman na mayong aning nagreklamo. Tungkol naman dyan sa karampanyahan, sa kontrabigay, baga sa vote buying, talagang pinaigpig talaga niya mo ang kampanya, kinatabang ta talaga ang IBP, saka ang ko yan, Ringconada Bar Association actually sa Ringconada, and then the IBP sa buong pwersa kang IBP Camarines Sur and the PPCRB. Magayon man ang resulta, and may mga inaano pa kita, may mga ina-assess pa kita. Mientras tanto, kinumpirmar ni Abogado Noriel Badjula na igwanin sarong kaso ni na celebrated case ang nakaabot sa saindang opisina. Ninuli ka na subuota igwanin sarong retiradong huwes na iyo subuota ang subject sa subuota attempted vote buying. Alaga dini, yaon pa sa irarom kan investigasyon na ipadara naman subuot ni Badjula ang gabos na mga papilis dokumentos sa COMELEC Central Office para man maibalwar kan Law Department kung ano ang lakdang na dapat gibuon sa nasambit ng kaso. Uya si Abogado Noriel Badjula, COMELEC Supervisor kan Camarines Sur. Iguang bagang sarong medyo celebrated case because allegedly may saro na retired judge was the subject of an attempted vote buying. Siguro aram na garon nindo yan sa kanaman. Yan under investigation yan. Ipinadala ko naman ang gabos sa mga papeles sa central office. At ang aning evaluate na kang law department kung ano magiging lakdang na gigibuhon. Mientras tanto, tig ako mani Attorney Noriel Badjula na sa Camarines Sur, igwanin mga politiko na nakasuhan na alagad sinabi ni Badjula na iyan na yaon sa tama na dapat ginibukan sarong nagaakusar na kasuhan kung sisay na politiko. Ninulita kun ang sarong agrabyado day dapat na ibugtak sa kamot ang batas asin halaton ang korte iyo dapat na magdesisyon asin ang sarong administrative body na reklamo bako lang sa sadiri o bako lang sa dirihon asin tawanin solusyon ulit mas lalo lang subuot na magkakaigwanin dakulang reklamo pag ini nagsadiring solusyon ang sarong politiko na nagrereklamo. O yan parte kan mga pahayag ni Noriel Badjula. Kaban totoo yan
minsan digdi sa tuya may nagkakarasuhan. Pero iyan, doon sabihin nga ni kayan, iyo ang tamang dapat gibuhon. Ta kung halimbawa, ika-agrib ka, dahil mo ipaglaag sa kamot mo ang batas. Halatuntang ang korte ang magdesisyon o ini administrative body kan sa imong reklamo. Bako na sa dirihon mo ang paggibo nin solusyon, ta magkakaigwa lang yan yung problema, mas dakula pa dyan. Iyo po. Arti pa yan kan mga pahayag ni Abogado Noriel Badjula kan Comelec. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 10,000 ang kuta kan PNP sa regular recruitment taon-taon sa PNP basado sa General Appropriation Act. Ang mga ni iyo ang paghipno sa mga nagretiro ng mga miyembros kan pulis. Ang sarong pulis ang nagmamantener nin 500 na ratio kana populasyon. Ninulit tadakul ang nag-a-apply na maging pulis kaya pinipili itong the best of the best sa mga aplikante. Uya si Direktor Police General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Ang regular na recruitment sa sarong taon, may 10,000 na kota ang Philippine National Police base sa na-approve na General Appropriation Act. So, ipipil po iyan ang iba sa mga nag-retire. Yung iba, additional talaga dadakula man po population ta. Nagme-maintain po kitanin 1 police is to 500 population ratio po sa Pilipinas po, ma'am. So, averaging ang 10,000 policemen na hiring sa sarong taon. Alagad, dakulbaya ang nag-aaspirar na maging miyembro kan Philippine National Police, kaya mayo kitang maginibo, kundi pilion. So, the best of the best sa kanila, sa inda. So, ngunyan nakaagi, nagkaigwa po kita 200 quota digdi sa Police Regional Office 5, alagad 12,500 po. So, aplikante. Kaya, dakol so nag-uling luhaan. Alagad kinaistorya tayo sinda na gabos kita digdi sa kinabaan, may destination, may role to play. Kung di man niya kung nindo nakuhaan maging pulis, itry giraray nindo sa masunod. Hanggang ang edad man po kay 30 anyos. So kung 21 siya ngunya, dahil niya nakuha, may 9 na taon pa siyang mag-apply. Partikan mga pahayag ni Police Director Brigadier General Andre Dizon. Kung dahil na ako bilang pulis ang aplikante, guwapa ni na sarok pa nga opsyon na piga o officer si Dizon na iniiyuan na pwede kang maglaog sa Bureau of Fire Protection na BGMP, Coast Guard at sinibapang sangakan Puwersa Armada kan Pilipinas kung gusto talagang maging uniform man kan sarong aplikante. Nangapudan na si Dizon sa mga aplikante na sige lang antray ninulitan sarong bagay pag desidido ka nakukuaman giraray. Uya si Direktor Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Alam, may sarap pa kitang opsyon sa ENDA. Kung bako kamo maswerte sa PNP, yaon po ang Bureau of Fire Protection, yaon po ang BGMP, yaon po ang Coast Guard, yaon po ang ibang military service staff, kung mo talaga nindo maging membro kan uniformado, they can try. So, kung baga suday ko sinda discourage instead, ya po, itry lang ninyo, itry ta. Ang sarong bagay, pag pigpupursigiran, nakukuha iyan sa kahaluyan. So, yun po ang mensahe sa ENDA. May antras tanto pinagirumduman ni Dizon sa mga aplikante na ang pagiging sarong pulis, masakit na trabaho, dakul nin mga punksyon, asinda digdi, bako lang pagdakop nin kriminal, bako lang pagsampa nin kaso, asinda pag-prevent kan bulos kan pasi orden. Pwedeng maging bombero, maging partiro, partira, asin iba pang pwedeng maitaong tabang sa lado kan komodidad sa ngaranin serbisyo publiko. Iyo ang ginagampanan nin sarong miyembros kanda pulis o all around ang trabaho kan pagiging pulis. Uya si Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol.
Yan, sinabi ko man po sa inyo na ang pagpupulis na kuluno na trabaho, napaka-broad can function, napaka-flexible na career dahil bako lang pagdakop kay kriminal, bako lang pagsampa kay kaso, bako lang pag-prevent. Pwede kang maging, pwede kang maging bumbero, pwede kang maging partiro, partira, any assistance na matataot na sa mga kababayan, lalong-lalo na sa ngaran ka na serbisyo publiko, iyo po ang pigagampanan kang polis. All around po, ang Philippine National Police, yan intindi ta po sa inyo. Artipayan kan mga pahayag ni Police Brigadier General Andre Dizon na ada pamayukan na PNP sa Kabikulan. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga barata lokal sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.